Hello mga kapatid, kumusta na? Welcome to our channel. My name is Glenda. And anong balita? Okay? At long time no vlog ulit, alright? Sige, ang topic natin for today ay radiation. Alright, sige, simulan natin sa kwento. Sa lahat ng mga naka-follow sa akin sa Facebook, alam niyo naman na dumaan ako ng radiation recently. Diba? Mahaba na pala ng buhok ko. Dumaan ako ng radiation recently. Tapos may nagtanong, kasi paunti-unti nag-post ako about it. Bakit ma'am? Ba't ka nagre-radiation? Bumalik ba ang... Ako hindi ko na binabanggit yung word na yun. Okay. Turo din yun ni Chris Carr. Hindi ko na siya binabanggit masyado. Kahit sa mga post ko, either I refer to it as CA or gremlins. Pero alam niyo na yun. Ito po ang sagot ko doon sa tinatanong nung kapatid natin kung nagbalik ba. Alam niyo ho, wala naman pong nag-radiation na hindi na-diagnose. Yun lang po yun. I just don't wanna talk about it much. And then, kahit nagsimula siya last year pa, pansin nyo, hindi ko siya masyadong dinidiscuss. At ang dalawa sa pinakamatinding dahilan ay, napakagulo po kasi nung sitwasyon na yon, mabigat, syempre kapag may ganyang diagnosis, diba? Medyo mabigat. Tapos, ang isa sa iniiwasan ko noon is, pagka nag-announce ako publicly, baka marami mag-message, marami matakot, malungkot, baka hindi ko kayanin mag-encourage ng maraming tao ng sabay-sabay kung ako mismo ay struggling emotionally. So I had to focus muna on my own situation, my own kumbaga struggles at a time. And then, isa pang reason po, ito tukol naman sa trabaho ko. Kapag po nag-announce ako baka atin-atin na lang to. Baka hindi naman po ako isali sa mga project. Sa trabaho po kasi namin, per project basis, diba? Dubber ako. I'm a voice actor. Isa sa mga trabaho ko ay yung Jewel in the Palace. Yung pinapalabas ngayon sa sa TV. Ako po ang nag-voice nun sa bida, si Jang Yu. Alright, so may nangyari, noong 2018, dahil nag-a-announce ako, nagpo-post ako lagi, hindi na ako na isasama sa mga projects. Maraming mga natakot and we wanted to avoid that. So I used a different strategy this time. Imbes na mag-post sa Facebook, una kong minessage ay yung mga producers ko to inform them about the situation. So very limited lang yung mga tao na nakakaalam and they were very understanding. Ngayon, so hindi ako on chemo. I only did chemo, oral chemo, for 2 months, Agosto and Oktubre. Ang Setyembre kasi, this was in 2023, ang Setyembre kasi ay na-out of stock yung isang gamot and then bumaba yung labs, so hindi siya pwede and there were 3 other reasons. So, ayun, hindi ako nakapag-chemo noon. And then after that, bandang November, I made a final decision na no more. Okay. And magwa 1 year na actually sa May. Awa ng Panginoon, diba? But I had to go through radiation recently due to another situation and by God's grace, alam ko, control na yon. Alright, now, dahil radiation yung dinaanan ko, marami akong sariwang kwento para sa inyong lahat, okay? Para sa mga kapatid natin na dadaan sa radiation or dumadaan sa radiation at medyo kakabakal pa, relax lang po, okay? Alam ko may hirap yan repetitious, pero ito, kwentuhan ko na lang kayo ilang information na magandang makadagdag sa kaalaman natin, okay? Ano ba yung radiation? Maraming haka-haka tungkol sa radiation at maraming makikita tayo, napapanood tayo, ayaw nila mag-radiation, ayaw nilang mag-ganito, ganyan. Actually po, marami po talaga tayo makikitang iba-ibang treatment methods na ginagamit ng mga kapatid natin, not only in the Philippines but all over the world, and some of them are on YouTube. Pero ang guidelines po natin dito is ang magde-decide pa rin sa gamutang bagay sa atin ay hindi ang kung sino mang napapanood natin, kahit sino pang influencer yan. Ang desisyon ay manggagaling pa rin sa ating mga doktor based on the findings, yung histopath, yung diagnosis, kasi ang kailangan is makontrol yung illness. Okay, isa sa example na gusto kong banggitin ay si Chris Carr. Si Chris Carr ay meron until na 24 tumors sa kanyang lungs at liver, and she was diagnosed stage 4 agad 21 years ago. Pero until now, she's alive and she has become a vegan. Hindi siya nag-opera, hindi siya nagpa-opera, yung big 3. Hindi siya nagpa-opera, hindi siya nag-radiation, hindi siya nag-chemo. Pero sanabi niya sa isang talk niya na
kung nagkataon na yung cancer type is kailangan yon, she might have to go through it. Pero ngayon kasi is naka-wait and see sila for 21 years kasi hindi gumagalaw, natutulog yung cancer. That's very good. Pero dapat ba natin gayahin yon? Yung pong strategy na ginamit ni Binibining Chris Carr ay applicable sa kanyang situation. Kailangan alam natin yung mga detalye para hindi tayo suntok sa o ginawa niya to. Ako hindi ako nag-chemo, pero hindi ibig sabihin hindi ibig sabihin sundin niyo yon. Ang desisyon ay base sa inyong case, base sa usapan with the doctors. Ako, I made a final decision. Ako yung pinaka-final. Anyway, katawan ko naman to. Yung radiation, nakita ko na talagang necessary. May mga iba ayaw mag-radiation. We will totally respect that kasi ginawa po nila ang naaayon sa kanilang situation. Ayaw po nila ng ganon. Ako naman, ginawa ko ang naaayon sa aking sitwasyon. So, ang decision, once again, gusto ko po ay wag tayong manipulated masyado ng social media or wag natin isipin, kaya minsan may nag-aaway-away, wag natin isipin kailangan pare-pareho tayo ng gagawin. Pag hindi natin gusto yung ginawa ng isa, bakit mo ginamali yan? Hindi. Iba-iba po ang cases natin, iba-iba ang katawan natin, ang anatomy ng cancer, involvement ng lymph nodes, iba-iba ang progression, iba-iba ang prognosis. So, iba-iba rin po ang posibleng strategy at ang magde-decide nito ay ang doktor. Okay? Tayo po like ako, mag-share ako ng information based on my case and some things that I did, but it doesn't necessarily mean na what I did would be exactly that entire package, that entire gag would be applicable to everyone. Okay, ito po ay personal. Okay, doktor pa rin po ang ating tatanungin. Okay, so anong radiation? Intense yan na x-ray. Ang tinatarget niyan, derecho, yung DNA nung cell. It cuts through the cell DNA na nagsasabi doon sa tumor na mag-duplicate ka. Ang cancer po kasi, pagka nasira na yan, hindi niya kayang buhayin ulit ang sarili niya. Ang good cells lang ang kayang mag-resurrect. Bagay sa apelido ko, mag-resurrect. Ang cancer cells, ang kaya niya lang gawin is mag-replicate o dumami, mang-attack at manira. Parang may mga kilala tayong ganyang tao. Di ba? Parang, kaya minsan yung iba naiinis din ako pag sinasabing, mga cancer sila. Pero, hayaan mo na nga. Alright, so, intense ang radiation at ito ay kasama sa big 3. Surgery, chemotherapy, at radiation. Ano pinagkaiba ng chemotherapy? Ng surgery at ng radiation? Yung surgery kasi, kumbaga puno, yung visible part ng halaman, tinanggal, pati ugat na nakikita, na-uproot. Yun ang surgery. Pero yung mag-a-address dun sa mga, kahit yung clear na yung margin, dun sa mga stray pakalat-kalat na cancer, na baka may naliligaw pa dyan, yung mga seedlings, ang target po dun ay ang radiation. Okay, yung chemo naman systemic sa blood, yung mga lumangoy-lungoy na papalayo, yun, nahaharang pa yun ng na-address pa yun ng chemotherapy. Okay, so radiation ang topic natin. Okay, sino ang mga pwede mag-radiation? Kwento lang, alright. Meron akong friend, nag-lumpectomy siya before. Meron siyang stage 0 na tumor. This was many years ago. Natakot ako. Sabi ko, pag nawala siya sa buhay ko, mahirapan, malulungkot ako. Pero alam nyo, di lumpectomy. So, kumuha ng part sa breast niya. Tapos, nag-radiation siya for 30 days. Alam nyo, hanggang ngayon, she's okay. Hindi bumalik, hindi something. And she's, high stress din ha. Iba yung sakit niya. Ako pa yung nagkasakit. Ang mga magde-decide kung sino ang magre-radiation at kung gaano karami ay ang doktor at ang specialistang in charge dito ay ang radio-oncologist. Babanggitin ko lang. Mayroong gumawa ng magandang study before, ang National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Movement, NSABP. Silang nagsabi na yung rate ng local recurrence sa mga kababaihan na hindi dumaan ng radiation ay mataas. Okay, ito yung mga kababae ang hindi naglumpectomy pero hindi dumaan ng radiation. 35 to 40%. Pero kapag dumaan na ng radiation, bumababa na 7 to 12%. But does it guarantee na hindi na magre-recur? No. Okay, ako nag-radiation na ako in the past. Nag-recur pa. O may nangyayari talagang ganun. Okay? Ngayon, ang radiation ay standard treatment
parang mandated yung pag-lumpectomy. Pag naman nag-mastectomy na, tinanggal, sinasuggest pa rin yun ng doctor. Actually, may mga doctors talagang automatic yan. Pagka nag-mastectomy ka, meron kang radiation, meron kang chemotherapy. Ang usually na dosage na binibigay sa isang area pag tinarget na yan ng radiation, nag-radiation ka na in the past, maximum na yon. Kaya pala yung sa akin, may computation. Nakailang ka ng RT in the past? Sabi ko, yung isa po 30, yung isa 40, may computation pala yan. Kasi pag tinarget niya ang isang bagay, maximum na yon. So, ang isang area, kunyari, nag-lumpectomy, nag-radiation na yun in the past, maximum na yan. Kapag nagkaroon pa yan talaga ng tumor, malignant tumor, automatic mastectomy na yan. Okay? So, kunyari, ang sinuggest, kasi minsan may magtatanong, di ba cancerous yan? So, gagamitin mo ang isang cancerous na procedure to treat cancer. Di ba? Okay, ganito. Bigyan natin ng konting numbers, ha? Tapos explain ko. Kunyari, ang buong unit na ibibigay sa'yo, like itong recent ko, 3,000 units. 3,000 units na hinati-hati for 10 days. So, 300. Yung buong 3,000 na yun, or kung ilang unit man, kapag in-expose ang tao doon, in one whole day, isang buga, within 48 hours, pwedeng pumanaw yung tao. Pero hati-hati nga eh. Kasi ang delikado na radiation ay yung soft and then yung indefinite, yung kalat-kalat, indefinite period of time. Ang radiation po ay intense, targeted, in a controlled environment, at for a definite period of time. Again, intense, targeted, kaya di ba merong city planning yan, in a controlled environment and for a definite period of time. So, meron kung 10 days or 30 days or 35 days. So, meron po yan. Okay, so, hindi po natin dapat i-worry yun kasi yun ay for treatment purposes only. May mga myth din na kapag ikaw ay nag-radiation, ikaw ay yung parang bawal ka ng, ang binawal sa akin noon na tumabi sa buntis at may bata ay yung pag nagbo-bone scan. Pero pag nag-radiation, wala namang binanggit na gano'n. Okay, may mga guidelines lang. Pero hindi rin po totoo yung myth na mag-glow in the dark ka. Okay. Ngayon, sa radiation, syempre, ang tatargetan dyan, ang mga factors na i-consider dyan ay marami, katulad ng yung anatomy of the area, yung anatomy of the breast, involvement ng tumor, ayan, marami yan. Tapos yung ano pa ba ay yung involvement ng lymph nodes at saka yung size of the tumor, marami. Tapos kapag tinarget, ang tatargetin na area, syempre yung breast tissue katulad ng chest wall, minsan yung axilla area, minsan pati yung clavicle dito. Okay, so yun yung mga tatargetin. Ngayon, mas marami pang information kasi meron po yung mga guidelines. May mga information, if you want more information on how to prepare for radiation. Akin, ano dito? Ayun pala. Sandali, may kukunin lang ako. Okay. If you want more information, kasi dito, nung nag-radiation ako, wala akong kaalam-alam, especially nung first time. Ang ginawa ko po, lahat na nang natutunan ko, ay nilagay ko dito sa akin. Boom, libro. Oops, meron pang may promo pa dito sa aking libro. Nung recent na nag-diagnose, nagsabi ng doktor, kailangan mag-radiation. Guess ko, anong binasa ko? Ito. Kasi ano ang mga nilagay ko rito. Okay, this is a book that I wrote for cancer warriors and survivors. This will help us to manage treatment side effects physically, emotionally, psychologically, and spiritually. Hindi lang po chemo. Life during chemo, pati fashion nga nandito, pag nagkasakit, ano yung mga dadalhin, pero nilagay ko dito ang radiation. So, meron ako ditong section na na-explain ang adjuvant therapy, na-explain din ko ano yung local therapy, radiation, radio-oncologist, na-explain yun. And then, meron pa rito yung mga possible side effects, skincare tips, i-discuss na po rito, arm care, nutrition. And maliban doon, binanggit ko ang nutrition, which is very important. In-explain ko rin dito yung radiation exhaustion. Now, going back to nutrition, maliban doon sa page po ng radiation, na nandito sa libro natin, gumawa pa ako ng section doon for nutrition kasi hindi lang during radiation tayo dapat kumakain ng maayos. Okay, even during chemo and even after that. Bakit? May mga nag-aakala na ang ultimate goal natin, ay talagang eto na, mag-surgery, radiation, and chemo. Dahil yan na ang kasagutan. Yan na ang tawag mo dito, ang walang mintis
na sagot sa cancer. Actually, hindi ho. Kaya nga may recurrence, may bumabalik. Kailangan pa rin alagaan ng katawan, kailangan pa rin ayusin yung sistema doon sa breeding ground ng cancer, which is our bodies, okay? At paano gawin yon? Babaguhin ang sistema, ang lifestyle, especially ang nutrition, because ang nutrition or mga pagkain, 30 to 35% pa rin yan na factor sa pagkakaroon ng disease ng isang tao. At tayo ang lagi nagde-decide kung ano kinakain natin. So, dito sa libro na to, naglagay na ako ng section dito, explanation, pati yung mga iba't ibang food groups, okay, na pwede natin kainin based na rin sa pag-aaral ng ng Angiogenesis Foundation at marami pang iba na mga nag-aral na rin ng mga pagkain na appropriate for cancer patients. Pinili ko dito yung mga gulay, prutas na nakikita ko available in the Philippines in this book, okay? Nutrition, chemo, life during cancer treatment as a whole, and of course radiation, which is our topic for today. Ngayon, importante yan kasi kailangan prepared tayo, and sa dami ng information on the internet, alin doon pipili mo sa sanitize, okay? Yan ang mismong ginamit ko, natulungan ako ng sarili kong libro, and during my preparation for radiation, nagpasalamat ako. Sabi ko, buti na isulat ko na yun. Hindi na, ano nga yung ginawa ko? Hindi ko na alalahanin, nandiyan na. Okay? Ngayon, mga tips kapag ikaw ay dadaan ng radiation. May titingnan lang ako kung nasagot ko na. Okay. Mga tips kung dadaan ka sa radiation. Number 1, ihanda mo na ang PhilHealth. Okay? Sa PhilHealth, pag nagpunta ka, kunyari, hindi ka bayad, kasi dapat bayad ka ng 9 months. Ako, sinabi sa akin, ma'am, sa amin, kasi may hindi pa ako bayad 3 months before and 3 months forward. Feb yata ako nagbayad. Sabi niya, ma'am, sa amin, kahit bayaran mo hanggang Feb lang, okay na yun Pero ang ospital pa rin ang magsasabi kung hanggang saan ang babayaran mo, at tama sila. Kasi sinabi sa akin ng ospital, ma'am, kailangan bayad pati yung buwan kung kailan gagawin yung treatment, which was March. So, binayaran ko 6 na buwan. Alright? Kasi, ang tawag dito, mas maganda na yung magkakadikit. Pwede nyo naman pong bayaran na ng biglaan, 9 months. Pero kasi ang ginagawa ko, kung kailan gagamitin, kasi may paggagamitan pang ibalik, naka-standby yung mga pera para sa ibang gamot. Kumbaga, parang iniikot-ikot ko lang yung pera. Ako lang po yun Kung may extra budget po kayo at kaya naman bayaran ng isang buo, 9 months or 1 year, why don't you go ahead and pay for it? Para hindi yun Or, kung gusto nyo po ay para sa mas kompletong detalye, magsadya na kayo sa ospital kung saan, sa PhilHealth, kung saan kayo ay malapit at doon na kayo mismo magtanong, especially kung PWD. Kasi po, nagtanong na ako sa PhilHealth. Paano ba yung sistema ng PWD? Edi explain, ang haba. Sa haba, wala akong matandaan. Pero may kaibigan ako doon, babalikan ko siya one of these days kasi mas maganda ko siya ang magpapaliwanag. Pero ang gawin niyo po ay magsadya. Ako, nagpupunta talaga ako doon. Okay? Nagpunta ako doon, may dala-dala pa akong mga dahon ng papaya. Pinapitas ko sa gilid ng kalye. Kasi may research na nakakatulong din yun. Tapos nakita nila ako. Kwento ko lang sa mga, ano yan? Then explain ko, kasi mahal ang gamot. Naaral ko to sa research ko, ganyan. Tapos yung mga sa baba, ate sa PhilHealth sa baba, sabi niya, ano yan? So sabi niya, gusto mo lagay natin sa bag yan. Alam mo, sila naggupit ng dahon, sila nagbigay sa akin ng bag, tapos yung mga tangkay, halika dito na natin itapon. Ang bait nila. Sabi ko, pambihira ko, hindi ako nakatira sa commercial district, mapapagkamala na ako, ermitanyo sa mga pinagsusubukan ko. Alright, so yun ang una nating point PhilHealth. Ano lang yun, side story lang yun. Number 2, when you talk to your doctor, ask about the treatment plan. Sa akin, may time na nagka-conflict sa schedule, na i-schedule ako ng hapon. Sabi ko, layo na ospital! Anong gagawin ko? May trabaho pa naman. Pero nung in-explain sa akin yung treatment plan, lalo akong nagsumikap na ayusin yung schedule. Ang treatment plan ay yung, sa simpleng explanation, is ito yung mga hahagipin. Kunyari, ang pinaka-target lang talaga is ito. Pero dahil meron existing condition dito na hindi in-address before, at may mga bagong tubo sa, kunyari lang to, may alam akong case na ganun
yun, tatargetin na. Oh, habi ko, wow. Tapos yung sa akin naman, in-explain treatment plan. Baka ako, ang galing-galing naman ng treatment plan na yun. Lalo ako na-inspire na ayusin yung schedule. Buti na lang, awa ng Diyos, nagkaroon ng ng pagkakataon na na-cancel yung iba kong schedule at natuloy kami. Okay? So, treatment plan, alamin sa doktor kasi mas mabuting alam natin dahil araw-araw natin pupuntahan. 10 days, 30 days. Magandang alam natin kung ano yung mangyayari at nangyayari. May mga times kasi pag nagtanong ka doon sa X-ray technician, hindi ka sasagutin. Ma'am, hindi namin alam. Ma'am, hindi namin pwede sagutin. Ma'am, yung doktor ang makakapag-explain ng completo. Okay, sige. Okay, so magandang alam natin yung treatment plan. At maganda is, sana kung pwede natin makachat yung doktor. Ako naman yung doktor ko, nakaka-text ko. Sabi, Doc, eto ba yung ganito? And then, huwag kalimutan ha, magpasalamat. Okay. Number 3, avoid rad room comparison. Minsan sa radiation room. Ay, ano sa'yo? Makikipagkilala tayo, nagkikipagkaibigan. Bakit sa'yo ganyan? Bakit sa akin ganito? Gaya, nagka-comparison na. Remember, eksperto po ang gumawa ng ating treatment plan at marami silang kinonsider na baka hindi natin alam. Sila po ang magde-decide kasi sila po ang nakakita nung sa city planning, yung for diagnostic purposes, nakita nila kung ano yung mga nandoon, sila ang gagawa, ito yung mga tatargetin. Iba-iba ang katawan ng tao, nakikita lang natin sa ibabaw, alam lang natin, isang breast tinanggal, ganito kadami lymph nodes, pero what goes on inside our bodies, under the skin, hindi na natin alam. So, ipagkatiwala na po natin yan sa mga eksperto, sa ating mga radio-oncologists, okay? Huwag mag-compare. And kung mapapagod ka sa kakachika-chika-chika, wag na makipag-chika masyado. But it's nice to have friends, right? And be respectful, be polite. Lahat tayo may pinapagdaanan. Nung nandoon ako, actually, nung first day ko ng treatment, not may unang punta. Hindi ito yung unang punta ko doon nung nag-treatment. Pero sabi nila, ma'am, meron pong nakakita ng name nyo sa board. Follower nyo daw. Okay, tinatanong yung case, hindi mo namin sinabi, okay, good. Kasi confidential yun. Pwede po natin itatanong. Tapos meron ako na-meet doon na pagdating ko, ma'am, syempre, yun ang natutuwa ako, nakipagkilala siya. Hindi ko nababanggitin pangalan kasi secret yung case niya. Pero pag nakita niyo po ako naglalakad somewhere, pwede po kayong makipagkilala. Sabi, nanonood ako alam ko na yun. Hindi, unless, minsan lang ang bilis ko raw maglakad. Pero wag po kayo mahihiya, ha? At pwede magpa-picture, may mga ganun po. Hiyang-hiya pa, pwede po magpa-picture. Oo, pwede. Wag po kayo mahihiya. Alright? Sige. Avoid comparisons, and kung mapapagod sa kwentuhan, wag na. But it's nice to be pula, hi po, hello, kumusta? Ganyan. Alright? Number 4. After ng treatment, get the treatment summary and take a screenshot. Why am I telling you this? Yung treatment summary, ibabalik nyo yan sa doktor. Dadali sa doktor. Yung sa akin na wala. Naku, hindi ko alam kung saan napunta. Buti lang binasa ko. So, natatandaan ko. Kaya yung doktor, ako na nagsabi, Dok, parang nakita ko 3,000 units yata, 10 days. So, mali pa sabi ko 50. Dapat yung 300 kasi 10 days. Nawala. Nirequest ko na sa doktora, sana i-email nyo na lang doon. Tapos, ayun, so ano nyo ha, yung treatment summary na, ito yung ito yung ginawa na treatment, ganyan kadaming units, divided into how many days, so per day, ganito karaming units, okay? And number 5, yung prescription nyo, take a photo. Bakit? Yung prescription ko, nawala. Matapos kong makabili, dapat kasi binasa ko, ang dami ko pang nabili nung NSS, di ko naman nagamit. Tatlong malaking ganon, tapos yung mga ointment, 3. Ubus na yung ointment. So, gauze pad na lang. Pero yung NSS ko, may mga bote pang malalaki. Yung isa nga, hindi pa nauubos. Ang dami yata yung nakabili. Basahin mabuti sa harap ng doktor. Take a screenshot and submit it to send it to someone. Or send it to your mother, or to your husband, or to your friend, or, to someone who's praying for you. Send it to yourself on Messenger. Okay, para nasa cloud na, parang meron kang personal cloud na doon, magkawalaan man nun. Basta take a photo lagi. Okay? Tapos, take a photo of the medicines. Ito na naman. Kasi nga, hindi na wala kang prescription. Ubus na yung gamot. Sabi ko, Doc, pengin naman ako ng prescription. Kailangan daw puntahan doon sa clinic. Naku, yan layo, Alabang. Taga-Pasig ako. Sabi ko, Doc, hindi ako makakapunta. May sinabi ako talaga, may personal reason.
Sabi, punta ka na lang kay Doc ganito, doon ka magpa-prescription. Napakainit. Ang taxi going back and forth, 500. Tapos, naku, sabi ko, paano kaya yun? Pangbayad na sa gamot. Ang ginawa, napunta akong butika. Sa isang malaking butika, pumayag. O wala naman tinanong na prescription. Hindi ko lang matandaan kasi nga wala akong picture kung ano yung itsura, kung yung kulay red o yung kulay blue. Kasi wala akong picture, kaya dapat picturean. So, umuwi pa ako ng bahay. Pag uwi ko ng bahay, may butika sa tapat ng building namin. Nagtanong ako, pwede ba rito? Sabi ko, yung blue pala, yung blue. Sabi ko, pwede ba, pagbilan nito? Tapos tinanong ako, may prescription po ba to? Meron, pero nawala Tapos nagtanong sa, siguro, supervisor or manager. O pumayag. So, nakabili ko, I didn't have to go to Alabang or to Makati. Di ba sila doon yung isang doktor ko? So, dapat may picture lagi. And, syempre, sa lahat po ng makukuha nating result, huwag kakalimutan ang maging grateful, magpasalamat. Ako, it still amazes me. Kasi minsan, merong dahil sa cancer, dahil sa treatment, nagiging burangot yung ugali, nagiging rude, may mga difficult situations tayo, complicated situations na harapin, or pero kailangan marunong tayong rumispeto because tandaan natin, the moment we open our mouth, choice of words natin, we reveal who we are, kung anong klaseng tao. Matuto tayong magpasalamat, magalang. O may napanood kang video, kaya internet, kahit sinong nag-vlog yan, or kung nagustuhan mo, nag-minister sa'yo, say thank you. Kung hindi, move on. Hindi kailangang mag-drop ng kung ano-anong mga comment na negative or something kasi imagine on treatment ka na nagiging part ka pa ng energy na nagkakalat, naghahasik ng pain sa ibang tao. Kailangan habang dumadaan tayo sa ganitong sitwasyon, maging grateful na tayo and sikapin natin huwag tayong dumadaan ng pain, huwag na tayong maghasik ng pain sa ibang tao. Be kind. While I'm saying this, I'd also like to thank those people who are very grateful, yung nagbe-message sa atin, like to thank you sa Facebook, nagkukwento, ma'am, OFW ako, o taga-probinsya po kami, or senior citizen na ako, kasi natutuwa ako at nakikita ko, nakakatulong tayo na sa simpleng paraan, may naaabot tayo mga tao, lalo yung mga kababayan nating OFW, mag-isa lang dun sa ibang bansa. Okay? So, kahit saan, sino makausap natin, magpasalamat. Hindi, tandaan natin hindi obligasyon ng kahit sino na tulungan tayo. Yun ang inisip ko, na-realize ko. Like, ito, hindi ako, kunyari, may mga nagra-rant, hindi kami matulungan na ganito. Ganun talaga ang buhay. Minsan may makukuha tayong tulong, minsan wala. Pag wala tayong makitang to, isip ng ibang paraan. Hindi natin kailangan mag-drop ng kung anong mga negative or something na kung hindi rin naman yan strategic. Ang ibig ko sabihin ng strategic, kunyari, sa isang agency, mayroon kayong gusto sabihin. Imbis na mag-rant kayo kung saan-saan, sumulat ng letter. Be a professional. Hindi yan kailangan typewritten, hindi yan kailangan English, kahit Tagalog. Sumulat, ako po ay ganito, ganyan, maging magalang pa rin. Naniniwala ako na napakalaking tulong ng pagiging grateful, yung grateful heart, at may mga pag-aaral na pampalakas ng immune system ang pagiging grateful. Kaya ko to ini-stress dahil importante sa atin ang malakas na immune system. But at the same time, gusto ko rin banggitin na ang tao lumalabas ng tunay na character kapag binigyan mo ng maraming pera, ng freedom, ng power, at ng sakit, ng illness. Minsan, imbes na, may mga tao nakikita ko napakabait pa rin, napakagalang, napaka-grateful. Salamat po sa inyong lahat sa mga nag-message, pero may mga taong hindi. Okay? May mga nagiging, lalo pa sa internet, ginagamit ang anonymity ng internet para magsulat ng mga ganyan-ganyan. Kaya minsan nakikita ko yung mga, kanina lang may binabasa ko, may reel akong napanood, may mga negative, may mga blinak na sila mga tao kasi ginamit ang anonymity ng internet para magano ng mga rude na comments ng something. Minsan maglalakad tayo, makikita ang ganda natin, nakaayos tayo, but the things that we type on the internet, the things especially dahil hindi tayo nakikita, mag-iingat po tayo. Huwag tayong maging part ng energy or part ng aksyon na magbibigay pa ng masamang energy o masamang damdamin sa ibang tao.
Tayo po ay on treatment ngayon at kahit gumaling na tayo, maging grateful po tayo lagi sa lahat ng oras. Grateful sa mga inaabot sa ating tulong, sa mga nag-attempt na tumulong pero hindi nag-work. Maging maayos po tayo makipag-usap, maging magalang. Tapos magpasalamat din po sa Diyos. Okay? Pero wag natin banggitin yung wag natin pagsabayin yung pagiging godly or religious at tapos pagiging bastos sa ibang tao. Okay? Makikita natin yung character, titingnan lang natin is yung attitude ng tao. Attitude natin. Tayo na lang. Check na lang natin yung attitude natin. How we treat other people. And then, ano yung pananaw natin sa buhay, sa sitwasyon na dinadaanan natin? Ang pananaw ba natin all negative na? O lilipas din to, lilipas din. So, gusto kong maging ano yun sa atin, maging clear. Matuto tayong magpasalamat sa lahat ng bagay na natatanggap natin at sa lahat ng mga, kung may mga hindi nakatulong sa atin, sa ano man, kasi alam ko marami tayong mapapanood na kung saan-saan. Kung hindi nakatulong, at least yung tao gumawa pa rin, nag-attempt pa rin gumawa ng mabuti, baka hindi yun ang para sa atin. Hindi tayo dapat nagko-comment ng kung ano-ano. Okay? So, mga kapatid, lagi tayong magpasalamat kasi natutuwang Diyos kapag grateful ang heart natin. At kindness goes a long, long way. Hindi natin alam yung mga pinasalamatan natin, pinakitaan natin ng kabutihan. Uy, either may pinagdadaanan ding mabigat or yung pala yung makakatulong sa atin or both. Okay? And I would always say this, gusto ko i-stress yung pagiging kind. Merong verse sa Bible na nabasa ko long time ago. Hanapin ko yung verse na kapag daw gumawa ka ng hindi maganda sa taong gumawa ng mabuti sa'yo, ang malas ay hindi aalis sa bahay mo. So, let's just be kind. Be kind to one another and be respectful kasi when we are respectful to other people, we are also showing the world that we are respectable people. Maraming salamat po at sa lahat ng mga natulungan ng video na ito. Message lang po kayo dyan. I would truly appreciate that and please know na I will keep on doing my best to provide information na makakatulong sa ating gamutan and even while we are on recovery. Okay? So maraming salamat po. God bless you all. And for those who are asking how to get a copy of the book, I forgot to mention kanina, yung may information about radiation. Okay. Meron na po tayo sa Shopee. Hanapin nyo lang. Okay. Shopee, Sage 3G, or send me a message on Facebook. Okay? God bless you all. Stay safe. Keep on praying. Don't forget, habang may nakikinig sa panalangin, matatapos din ang dilim. Bye-bye po.